Bakit noong unang panahon, kapag umabot na sa tamang edad ang isang lalaki, sa pilitan silang binibigyan ng gobyerno ng asawa? Pero huwag mong isipin na ang mga binibigyan ng asawa ng gobyerno ay mga mayayamang anak ng maharlika o negosyante. Sa katunayan, sila ay mga karaniwang manggagawa lamang. Mayroong matangkad, pandak, mataba, payat at pangit. Pero huwag kang masyadong matuwa sa asawang ibinigay sa iyo. Dahil baka hindi ito isang gantimpala, kundi isang parusa. Isa kang ordinaryong tao sa modernong panahon. Sa modernong mundo, ni kamay ng babae ay hindi mo pa nahahawakan. Ngunit sa isang iglap, nagising ka sa sinaunang panahon. At binigyan ka pa ng gobyerno ng dalawang asawa. Pagkatapos ng isang gabing puno ng pag-ibigan, hindi ka nang hina. Bagkus ay lalo ka pang lumakas. Upang sila ay mabuhay. Pumasok ka sa magulong bayan na iyon. Halatang may kakaiba sa kapaligiran ng bayan. Dumami ang mga sundalo sa kalye. Bawat isa ay may dalang mahabang sibat. Ang mga tao ay nagmamadali at balisa. Kahit ang pagtawag ay pabulong na lamang. Isang mabigat na tensyon ang bumabalot sa buong bayan. Bumigat ang iyong pakiramdam. Umupo ka sa isang tindahan ng tsaa at umorder. Kuya, anong nangyayari sa bayan? Bakit ang daming sundalo? Habang nagsasali ng tsaa, bumulong ang tagapagsilbi, Ginoo. Dahan-dahan lang po sa pagsasalita. Nabalitaan kong tinambangan daw ng hukbo ng gobyerno ang hukbong rebelde sa Hilaga. Libo-libo ang namatay. Nakuha pa raw ang kanilang watawat. Kaya ngayon, naghahanap sila ng mga espiya sa buong bayan. Nanginginig ang kamay mong maihawak ng tasa. Natalo ang hukbong rebelde. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, hindi sila kasing lakas ng iyong inaakala. Noon, si Qian Chong ay kayang-kayang magbigay ng ginto at magagandang babae. Ibig sabihin nito, lumalakas ang hukbong rebelde. Pero ngayon, natalo sila. Kung sasama ka sa kanila, tiyak ang iyong kamatayan. Kung gayon, alam mo ba kung sino ang emperador? Anong dinastya ito? Kinamot ng tagapagsilbi ang kanyang ulo, ang alam ko lang ay dinastyang Dakian. Ang lider ng hukbong rebelde ay mas madalas pa magpalit kaysa sa asawa ko. Sino ang makakaalala niyan? Gulong-gulo ang isip mo. Ang mga tanong mo ay walang saysay. Nasabi na rin nila Chen Qingshu na ang dinastyang Dakian ay daan-daang taon na ang nakalipas. Ang 6 na kaharian ay palaging nag-aaway. Walang nakakaalam ng kahit ano maliban sa kaguluhan. Mas mabuting bumili muna ng pagkain. Ngunit nang sabihin ng may-ari ang presyo, nanigas ka sa iyong kinatatayuan. 30 barya para sa isang takal. Sa loob lang ng ilang araw, tumaas ito ng kalahati. Napabuntong hininga ang may-ari mula nang matalo sila sa Hilaga. Takot na ang lahat sa digmaan. Walang gustong magbenta ng butil. Bukas, tataas na naman siguro ang presyo. Nagitnit ka sa galit ngunit nagbayad ka pa rin. Ipinalit mo ang ginto sa maliliit na piraso ng pila. At halos ubusin ang lahat ng bigas sa tindahan. Bumili ka rin ng mantika, asin, tuyong karne at tela. Isinakay mo ang lahat sa kariton at nagmadaling bumalik sa nayon. Pagdating mo sa pasukan ng nayon, uminit agad ang iyong ulo. Nandoon na naman ang mga sundalong rebelde. Pinalilibutan nila ang pinuno ng nayon na si Zhao Kai. At ang village chief na si Zhao De, pinipilit silang magbigay ng mga bagong recruit. Hindi sapat ang 15. Magbigay pa kayo ng 35 para mabuo ang 50. Kung hindi niyo magawa sa loob ng 3 araw, ako mismo ang kukuha sa bawat bahay. Halos lumuhod na sa pagmamakaawa si Zhao De, Ginoong sundalo. Wala na po talagang tao. Iyahe! Isang malakas na sampal ang ibinigay ng isang guzhang. Napalingon ang kanyang ulo sa lakas ng sampal. Susubukan sanang mamagitan ni Zhao Kai. Ngunit sinampal din siya. Sumigaw ang lalaki, kung hindi niyo magawa, kayong dalawa ang ipapalit ko. Nagdilim ang iyong paningin sa galit. Tigilan niyo iyan. Tumalon ka mula sa kariton. Ang iyong sigaw ay parang kulog. Natigilan ang guzhang. Nakilala ka niya. Isang bahid ng takot ang gumuhit sa kanyang mga mata. May bumulong sa tabi niya, hepe. Iyan si Zhao Feng. Ang pumatay sa tigre. Umismid ang guzhang. Wala siyang nagawa kundi umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Naglapitan ang mga taga-nayon, lahat ay galit. Anong klaseng hukbong rebelde yan? Para silang mga bandido. Napabuntong hininga ang pinuno ng nayon at sinabi sa iyo, Zhao Feng. Sa tingin mo sa sitwasyon, mukhang mas maagang darating ang kanilang buong hukbo.
Kailangan mong maghanda. Tumango ka. Kumabog ang iyong dibdib. Paubos na ang oras mo. Bigla mong napagtanto na hindi ka pa sapat na malakas. Wala kang karapatang pag-usapan ang kaligtasan. Naalala mo ang mahiwagang panel. Naalala mo ang pagtaas ng iyong mga katangian. Pagkatapos ng bawat eksperimento, tila lumalakas ka. Paano kung ibang tao naman? Magkakaroon ka kaya ng bagong talento? Walang mata ang digmaan. Kailangan mong mabuhay. Kaya kailangan mong maging mas malakas. Isang nakakabaliw na ideya ang pumasok sa iyong isip. Sa magulong panahong ito, ang buhay ng tao ang pinakamura. Kung may pera ka, makakabili ka ng tao. Ibinaba at inayos mo ang mga gamit mula sa kariton. Sinalubong ka ni na Chen Qingshu at Yizi. Asawa ko, ano ito? Huwag ka nang magtanong, sabi ni Chen Sheng. Itago mo muna ang mga gamit. Kailangan kong bumalik sa bayan. Pagkasabi niyon, pumasok ka sa bahay. Kinuha ang lahat ng natitirang pilak at isinilid sa iyong damit. Sa harap ng nagtatakang mga mata ng tatlong babae. Muli kang tumakbo pabalik sa bayan nang hindi lumilingon. Mas mabigat ang pakiramdam sa bayan kaysa kaninang tanghali. Dumoble ang bilang ng mga nagpapatrolyang sundalo. Mas mahigpit ang kanilang pag-iinspeksyon. Habang may pilak sa iyong bulsa, ang puso mo ay parang dinadaganan ng malaking bato. Sa magulong panahon, ang buhay ay parang damo. Ang kasabihang ito ay nabasa mo lang dati sa mga libro. Ngayon, ikaw mismo ang gagawa nito. Dumiretso ka sa tindahan ng tsaa. Pagkakita sa iyo ng tagapagsilbi, nagliwanag ang kanyang mga mata. Hindi ka na nagpaligoy-ligoy. Inilapag mo sa mesa ang ilang baryang tanso. Kuya, hindi na kailangan ng tsaa. Magtatanong lang ako ng lugar. Tumingin ka sa kanya at bumulong. Umiti ang tagapagsilbi. Itinuro niya ang isang liblib na lugar sa kanluran ng bayan. Diretsuhin mo lang ang kalyeng ito hanggang dulo. Lumiko ka sa pinakamakitid na eskinita. Sundin mo lang ang amoy, makakarating ka doon. Hindi magandang lugar iyon. Sinunod mo ang direksyong itinuro niya. Habang papalayo ka sa kanluran, lalong nagiging sira-sira ang mga daan. Sa bukana ng eskinita, may ilang payat at maputlang lalaki na nakasandal sa pader. Dito ang pamilihan ng tao. Hindi ka lumingon. Hindi mo pinansin ang mga lalaking naghihintay na mabili. Hindi mo kailangan ng trabahador ngayon. Ang kailangan mo ay ang susi para ma-activate ang mahiwagang panel na iyon. Pumasok ka sa eskinita. Isang bakanting lote ang napapaligiran ng mga kahoy na bakod. 15 babae ang nakaupo o nakatayo. Parang mga hayop na naghihintay katayin. Isang negosyante ang lumapit sa iyo. Kapatid, naghahanap ka ba ng idadagdag sa pamilya? Diretsahan kang nagtanong. Magkano? Nagliwanag ang kanyang mga mata. Nagsimula siyang magsenyas. Depende sa itsura at pinanggalingan. Yung malalakas ang katawan doon. 10 pirasong pilak. Kung anak mayaman, umaabot ng 30 piraso. Tiningnan mo ang mga tao. Karamihan sa mga babae ay nakayuko. Tila nawalan na ng pag-asa. Pagkatapos, napako ang iyong tingin sa isang sulok. Isang payat na babae ang pilit na nagtatago. Ang kanyang damit ay kupas na sa kalumaan. Ang kanyang katawan ay parang kayang tangayin ng hangin. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Tanging sa kanyang mga mata na lang makikita ang bahid ng takot at katatagan. Itinuro mo siya. Magkano siya? Tumingin ang negosyante sa direksyon na itinuro mo. Nagulat siya noong una. Pagkatapos ay ngumisi. Magaling kang pumili, kapatid. Ang pangalan niya ay Chazi, galing sa mansyon ng general. Magaling sa musika, sining at iba pa. Isang presyo lang, 20 pirasong pilak. Pag binili mo siya, parang bumili ka na rin ng isang anghel. Napangisi ka sa iyong isip. Ngunit sa labas, nagkunwari kang simple at inosente. 20 piraso. Ano nang akala mo sa akin, tanga? Ang payat-payat niya na parang toj. Isang ihip lang ng hangin, tutumba na yan. Hindi makapagbuhat, hindi makagawa ng mabibigat na trabaho. Bibilhin ko ba siya para sambahin na parang santo? Nanigas ang ngiti ng negosyante. Nagpatuloy ka sa pagpapanggap. Hindi naman ako mayaman. Bumibili ako ng asawa para magkaanak at makasama sa buhay. Kung para sa pag-aanak lang, sana pinili ko na yung malaki ang balakang. Kung hindi lang dahil mukha siyang mura, hindi ko na sana itatanong. Huminto ka sandali.
At ibinaba ang iyong boses. Nagpatuloy sa iyong pagkukunwari. Pero isa lang akong simpleng tao. Hindi ako marunong bumasa. Kung magkakaanak ako, kailangan ko ng matalinong ina para turuan sila. Para sa hinaharap, makapasa sila sa pagsusulit. At maging karangalan ng pamilyang Zhao. Kung hindi, bakit pa ako gagastos ng ganito kalaki? Sa isip ng negosyante, minura ka na niya ng paulit-ulit. Pero nakangiti pa rin siya sa labas. Sa totoo lang, hindi naman talaga isang binibini ang babae. Isa lang siyang katulong sa mansyon. Hindi siya makagawa ng mabibigat na trabaho. Kaya walang may gusto sa kanya at mahirap siyang ibenta. Lihim na nagmura ang negosyante sa kanyang isip, niloloko kita. Pero sa labas, sumagot pa rin siya, kapatid. Hindi naman ganyan ang pagtutuos niyan. Ganyan ako magtuos. Ipinasok mo ang iyong kamay sa bulsa. Nagkunwaring aalis na. 200 malalaking barya. Wala nang tawad. Nakita ng negosyante ang iyong kilos. Wala siyang nagawa kundi pumayag na may pag-aatubili. Kumuha ka ng 2 piraso ng pilak mula sa iyong bulsa. At inihagis sa kanya. Mabilis na sumulat ng kasulatan ang negosyante at ibinigay sa iyo. Takot na baka magbago pa ang isip mo. Dala ang manipis na papel, lumapit ka kay Chazi. Tumingala siya, nanginginig sa takot. 3 salita lang ang sinabi mo, sumama ka sa akin. Nag-alinlangan siya sandali. Ngunit sa huli ay kinagat ang labi at sumunod sa iyo palabas ng mabahong eskinita. Malapit na kayong lumabas ng bayan. Nang huminto ka, humarap ka at nagtanong, totoo bang isa kang binibini mula sa mansyon ng general? Sa takot, lumuhod siya. Umiiyak siya, hindi po ako nangahas na magsinungaling. Hindi po ako isang binibini. Isa lang po akong katulong sa mansyon. Pakiusap, Ginoo, huwag niyo po akong isauli. Kahit ano po ay kaya kong gawin. Pakiusap, bigyan niyo po ako ng pagkain. Nakita mo siyang umiiyak. Hindi mo mapigilang mapangiti. Matagal ko nang hula yan. Chazi. Ang pangalang iyan, halatang pangalan ng isang katulong. Natigilan siya. Hindi mo siya pinansin. Nagpatuloy ka sa pagtatanong dahil isa kang katulong sa mansyon ng general. May alam ka sigurong gawin, di ba? Musika, sining o pagbuburda? Nakayuko si Chazi. Ang kanyang boses ay mahina na parang lamok. Ako po ay bobo. Hindi ko po natutunan ang mga iyon. Nagsisilbi lang po ako sa amo ko tuwing umaga. Nag-aabot ng tsaa, tubig. At mga sandata. Natakot siyang baka ayawan mo siya. Kaya dali-dali siyang nagdagdag. Pero magaling po akong makaalala. Ang mga paraan ng pagsuntok at paggamit ng sibat ng mga guro. Araw-araw ko po itong nakikita. Sa katagalan, naisaulo ko na po ang lahat. Nang marinig mo iyon, nanigas ka. Malakas ang kabog ng iyong dibdib. Paraan ng pagsuntok at paggamit ng sibat. Natalo mo ang tigre gamit ang purong lakas at ang talento mong eagle eye. Epektibo rin ang basta-bastang pagsuntok. Ngunit kung mayroon kang tamang teknik at gagamitin mo ang iyong lakas, ibang-iba ang magiging resulta. Tinitigan mo ang payat na babaeng ito. Biglang nagliwanag ang iyong mga mata. Hindi isang walang silbing toj ang nabili mo. Isang kayamanan ang napulot mo. Mabilis mo siyang itinayo mula sa lupa. Mumiti ka na parang isang bata. Magaling! Napakagaling! Mula ngayon, hindi ka na isang alipin. Hindi kita ibebenta. Bibigyan kita ng pagkain. Hahayaan kitang mamuhay na parang isang tao. Pero kailangan mong ituro sa akin ang lahat ng naaalala mong teknik. Walang labis, walang kulang. Bawat galaw. Lahat ay ituturo mo sa akin. Kaya mo ba? Umiyak si Chazi. Ngunit ngayon, ito ay luha ng kagalakan. Paulit-ulit siyang tumango. Kaya ko po. Salamat po, amo. Hindi. Mali ang tawag na iyan. Umiti ka. Huwag mo akong tawaging amo. Tawagin mo akong asawa ko o kaya. Ginoo. Dinala mo siya palabas ng bayan na may magaan na mga hakbang. Pinahaba ng papalubog na araw ang inyong mga anino. Ang iyong isip ay nakabalik na sa bahay. Iisa lang ang laman nito, simulan agad ang eksperimento. Tingnan kung magkakaroon ka ng bagong talento. At kung madaragdagan ang iyong mga puntos. Nakasalalay dito ang iyong buhay. Nang bumalik ka kasama si Chazi. Lubog na ang araw. Walang buwan. Ang dilim ay parang ibinuhos na tinta.
Hindi mo makita kahit ang iyong kamay. Kahit ang kaluskos ng damo sa hangin ay parang ahas na gumagapang. Sa takot, mahigpit na nakakapit si Chazi sa iyong damit. Bawat hakbang niya ay maingat. Ginoo, masyadong madilim. Ayos lang tayo. Sumunod ka lang sa akin. Ang iyong boses ay napakatatag. Walang bahid ng kaba. Nagtaka si Chazi. Ngunit hindi siya naglakas loob na magtanong. Paano niya malalaman na ang dilim na ito ay kasing liwanag ng araw sa iyong mga mata? Ang kakayahang eagle eye ay parang night vision sa gabi. Ang hugis ng mga puno, ang mga lubak sa daan, ang mga bundok sa malayo, lahat ay malinaw sa iyong paningin. Dahil dito, gumaan ang iyong pakiramdam. Mayroon ka na namang isang alas para mabuhay. Tanging ang tunog lang ng hangin at ng inyong mga yapak ang maririnig. Naisip mong ito ang tamang pagkakataon para magtanong. Chazi, nagtrabaho ka sa mansyon ng general. Ano ang alam mo tungkol sa dinastyang Dakian? Natigilan si Chazi. Malawak po ang teritoryo ng Dakian. Mayroon po itong 50 probinsya. 50 probinsya? Mabilis mong kinwenta sa isip. Kung gayon, ang ating ngayon ang Zhao. At ang lugar kung saan ka binili, saang probinsya iyon? Sa probinsya ng Zhejiang, bayan ang Taoguang. Ang kabisera po ay nasa Shuchun. Shuchun! Huminto ka. Yumuko ka at kumuha ng isang sanga. Direkta kang gumuhit ng mapa sa lupa. Zhejiang. Shuchun. Mabilis mong binuo ang mapa sa iyong isip. Isang pamilyar na pangalan ang lumitaw, Anhui. Kaya pala ang lugar na napuntahan mo ay ang sinaunang teritoryo ng Anhui. Ang pagtuklas na ito ay nagdulot sa iyo ng halo-halong emosyon. Mayroon kang pakiramdam ng katiyakan. Ngunit mayroon ding bigat tungkol sa iyong hinaharap. Binura mo ang mga guhit sa lupa. Nagtanong ka ulit, paano naman ang hukbong rebelde? Ilang probinsya na ang nasakop ng mga dumakip sa iyo? 2 po, mahinang sagot ni Chazi. Ang aking tahanan po ay nasa probinsya ng Hengshan. Iyon po ang una nilang sinakop. Ang Zhejiang po ang pangalawa. Marami pa pong bayan na hindi nila nasasakop. Halos matawa ka. Iyon na ba ang hukbong rebelde? Hindi pa nila tuluyang nasasakop ang isang probinsya at kalahati pero naghahari-harian na sila. Hindi ito isang malaking sunog. Ito ay parang pinag-iba yung away kalye lang, isang maliit na grupo. Ngunit may idinagdag si Chazi na nagpagaan ng iyong loob. Narinig ko po na hindi lang dito may hukbong rebelde. Sa mga dating teritoryo ng 6 na kaharian, maraming nag-aalsa. Mahigit 10 grupo, malalaki at maliliit. Nagliwanag ang iyong isip. Hindi ka pala nag-iisa sa laban. Ito ang panahon kung saan maraming bayani ang umaangat. Kung mas magulo ang sitwasyon, mas madaling kumilos. Paano naman ang mga ranggo? Ituloy mo ang pagtatanong tungkol sa ranggo militar ng Dakian. At paano nahahati ang mga titulo sa hukbong rebelde? Agad na sumagot si Chazi sa militar ng Dakian. Ang pinakamataas po ay ang Grand Marshal. Siya ang namumuno sa lahat ng sundalo sa buong bansa. Sa ilalim niya ay ang 4 na general ng silangan, Kanluran, Hilaga at Timog. Pagkatapos mga general, Pijayang, Duwei, Junhao, Banhao, Centurion, Tunjiang, Shizang, Wuzang. Namumuno po sila sa 150, 10 at 5 tao. Tumango ka. Ang sistemang ito ay halos kapareho ng sa dinastyang Qin. Paano naman ang hukbong rebelde? Gaya lang din po, sabi ni Chazi. Pero malalaki ang mga titulo sa hukbong rebelde. Kakaunti lang ang kanilang mga sundalo. Ang mga Junhao at Duwei nakakatakot pakinggan. Pero sa totoo lang, kung mayroon silang 100 o 200 tauhan, marami na iyon. Agad mong naintindihan. Yung General Qianchong, malamang isa lang siyang senturyon. At yung sundalong nanampal sa nayon kaninang hapon, malamang isa lang siyang guzhang na namumuno sa 4 na tao. Isang hamak na pinuno ng 4 na sundalo ay nangahas na maghari-harian sa buong nayon. Napangisi ka. Alam mo na ang tunay na lakas ng hukbong rebelde na ito. Magtatanong ka pa sana tungkol sa kabisera ng Dakian at kung nasaan ang mga natitirang kaharian. Bubuksan mo na sana ang iyong bibig. Nang sa iyong paningin gamit ang eagle eye. Sa daan na 1 kilometro ang layo. Lumitaw ang 10 anino. Mabagal silang maglakad. At watak-watak ang kanilang pormasyon. Ngunit ang mga kaluban ng espada sa kanilang baywang ay kumikinang sa dilim.
Malinaw na ito ay kislap ng metal. Mga espada. Sa magulong panahong ito, ang mga may dalang espada ay alinman sa mga sundalo ng gobyerno o mga bandido. Huwag kang maingay, bulong mo. Mabilis mong hinawakan ang pulso ni Chazi. Bago pa siya makakilos, bigla mo siyang hinila. Nahulog siya sa isang hukay sa tabi ng daan na puno ng damo. Ah! Nabigla siya. Ngunit isang kamay mo ang mariing tumakip sa kanyang bibig. Nanlaki ang kanyang mga mata. Puno ng takot ang kanyang mukha. Pakiramdam niya, ang iyong kamay ay kasing lakas ng bakal. Nakaupo ka sa damuhan. Mahigpit siyang yakap. Pinigil mo ang iyong hininga. Gamit ang iyong eagle eye. Nakatitig kang mabuti sa 10 anino na papalapit.